So, good evening guys. It's July 1, 2025 and kape tayo. So, medyo gabi na tayo ngayon sa pagbibideo but I just wanted to show up and to upload anyway kung ano man yung kalabasan ng video natin for tonight. So, kailangan ko lang bilisan at naka 4K ako ngayon. Tinry ko lang kasi usually 1080p ako pa nag-upload. Naka 16:9 din yung aspect ratio ko. Kasi may nag-feedback sa akin last time na parang hindi nila nagustuhan yung 4:3. So I think sa culture or sa ano natin, sa Philippines, medyo hindi pa siguro nauuso yung 4:3 aspect ratio. So sa ibang bansa kasi, sa mga foreign country, foreign vloggers kasi, pinapauso nila ngayon yung 4:3 aspect ratio. So, for now, stick tayo sa 16:9. And, wala talaga akong topic, guys, today. Pero, I just wanted to show up kahit wala akong full plan for this content para lang masimulan ko yung July ko ng maganda. So, kape tayo, guys. Very simple setup. Sa kwarto lang ako. And sana hindi nyo rinig yung fan. May mic naman tayo dito. So, wala naman masyadong ganap. Life update. I just graduated last week ng Friday. So, medyo tayo, nasa post-grad na season or era tayo ngayon. And medyo busy sa ibang bagay and nakaka-overwhelm. Sa totoo lang, nakaka-overwhelm talaga. Nakaka-overwhelm siya kasi, yes, nakatapos ka na, nakakuha ka na ng bachelor's degree mo. Pero it's like, jumping to another league, another level. So, another level, another degree, another responsibility, another pressure. So, narealize ko lang na, kung magpapadala kasi tayo lagi sa mga pressure sa buhay, walang mangyayari kasi lagi may pressure. Kapag senior high school ka, nakaka-pressure kasi college na. Pag college ka naman, nakaka-pressure kasi mag-work ka na. So, sa lahat ng phases ng buhay natin, may pressure talaga. So, hindi na natin may kakailayo. And usually, and nowadays, minsan nag-overthink din ako. Bukod sa nag-overthink ako sa mga bagay-bagay na ginagawa ko, sa mga technicalities, and minsan nakaka-overthink din kung ano bang plano ko, ano bang mangyayari sa atin. And, ayun, minsan parang feeling mo stuck ka sa isang bagay. Pero, may share pala ako ngayon. Ito yung 5-second countdown rule. Usually kasi ginagawa ko yung 5-second countdown. For example, kapag gusto kong kumilos, kapag gusto kong gawin yung isang bagay, usually ginagawa ko ito sa mga maliliit na tasks. So, nagka-countdown ako sa sarili ko like 5, 4, 3, 2, 1, go! Kasi, ginagamit natin to or ginagamit ko to usually sa pagbangon or sa pagbablog, kahit wala akong gana sa pagpo-post, kahit hindi naman perfect yung mga pinagagagawa ko. So, ang explanation kasi nito, based sa research ko kasi, the idea comes from Mel Robbins. So, she is the author of 5-second rule. So, according to her, our brain naturally resists action when it feels uncomfortable or unsure. So, alam mo yung tipong kapag nag-online shopping ka tapos merong voucher or merong sale, tapos may makikita kang countdown na 10 minutes na lang, then mawawala na siya. So, that countdown affects how we think or affects our brain na to take action. Kapag daw nagka-count tayo ng backward, like 5 to 1, it interrupts the resistance na gawin yung isang action. So, that countdown shifts our mindset into a launch mindset. Parang, alam mo yung papalipad ka ng rocket. 3, 2, 1, go!
3, 2, 1, go shoot! Naapektuhan yung way kung paano natin i-perceive yung isang bagay na gagawin natin. So, hindi naman siya magic, but it helps me to break through hesitation. Like, babangon na ba ako? Anong oras na? May ganap pa ako today, this morning. Ang gagawin ko lang is magka-countdown ako, 5, 4, 3, 2, 1, go. Kasi parang ang nangyayari is, kapag hindi mo nagagawa, for me lang in my opinion, ang nangyayari kasi, kapag hindi mo nagawa yung countdown, parang, nagbibigay siya ng feeling sa'yo na, parang you're not comfortable do sa feeling na hindi mo nagawa yung isang bagay. Kaya, kapag nagka-countdown ka, parang nabibigyan ka ng urge na i-push yung isang bagay to take action. And ganun yung ginagawa ko when I want to do something like simple tasks, if I want to do it now, para maiwasan yung procrastination tsaka laziness. Ayun, story time lang kanina. Maiksi lang about sa SSD ko. Yung Orico. This is Orico. So, ito kasi yung unang SSD ko. And bigay lang to sa akin ng brand na Orico sa TikTok shop. So, syempre, newbie. Wala pa tayong idea sa mga bagay-bagay. So, finormat ko to sa phone ko as APFS. So, hindi ko nagagawing technical masyado. Ang meaning lang nun, compatible sa Mac or Apple na devices. So, na-format ko siya. Ang nangyayari, when I try to connect this sa aking Windows laptop, hindi siya mabasa. So, kailangan ko pa mag-download ng third-party software para lang mabasa yung APFS na format ng SSD. So, ang ginawa ko, dinownload ko yung software, nabasa na ng laptop ko yung SSD, tinransfer ko muna lahat ng laman nito sa computer ko, sa laptop ko, then, nireformat ko to ng exFAT or yung EXFAT, exFAT format. So, for compatibility, exFAT ang pinaka nire-recommend na format. So, if you're going to buy an SSD and kung first timer ka lang din like me, I would highly suggest na gawin mo siyang exFAT para directly kaya na siyang basahin ng PC, ng phone, ng any devices. So, mas madali siyang mababasa dahil mas universal yung format na yon. So, sa pagkakaalam ko lang naman yun. And I just want to share a moment then of gratitude. I wanted to speak goodness of God or goodness of the Lord even in silent or slow seasons. Kasi minsan, parang wala talagang nangyayari. Ba't may ginagawa si Lord behind the scenes? Sabi nga sa isang kanta, di ba? Even when we don't see it, you're working. Even when we don't feel it, He is working. So, God is always working. Kahit hindi pa natin alam yung mga nangyayari. Even before we ask it to Him, even before we pray, alam na ng Lord yung pangangailangan natin. Kaya, wala na tayong reason para mag-alala pa sa buhay. Kailangan lang natin mag-trust kay Lord. And, siya naman kasi ang source ng lahat ng strength, ng courage na meron tayo, even our dreams, even our talents, skills, lahat naman ng yun ay pahiram lang sa atin ng Lord. So yun lang, I just wanted to encourage you to trust in the Lord kahit hindi nyo pa nakikita yung result. And before we end, I just wanted to remind you again na I suggest, itry nyo yung 5-second countdown rule. And kung meron pa kayong kailangan gawin, try nyo yun. Hindi naman kailangan na sobrang perfect na lahat bago tayo mag-take ng action. Basta gumawa lang tayo. Slow progress is still a progress. So, one step at a time para sumakses tayo. Huwag natin kalimutan na isama si Lord sa mga plano natin. Dahil siya yung magbibigay sa atin ng totoong success. And siya lang yung makakapag-fulfill at makakapag-satisfy ng ating puso. So, siya lang makakapagbigay ng peace sa atin. So, kung nakaabot ka sa part ng video na to, I just wanted to take this moment to speak
blessing, and inner peace to you. And I declare calmness into your heart, clarity in your steps, and may the Lord give you wisdom kung ano man yung mga dapat mong gawin, kung ano yung mga plans, kung ano yung mga steps na kailangan mong hakbangan. And I pray na tulungan ka ni Lord, i-guide ka niya, and magtiwala ka rin sa Kanya. Yun lang muna for today's vlog. Mag-show up lang tayo, and gawin lang natin yung best natin palagi. At higit sa lahat, magtiwala lang tayo kay Lord dahil siya lang ang makakapagbigay ng tunay na success sa ating buhay. So yun lang muna, and see you on the next one.